Mr. President, happy birthday. Sa kabila ng naitalang pag-angat ng ekonomiya ng bansa, marami pa rin daw sa ating mga kababayan ang hindi ramdam ang posibleng ginhawang dulot nito. Para sa detalye, balitaan mo kami, Sam Ramirez. Ng National Statistical Coordinating Board, isang ahensya ng gobyerno na naatasan na kumalap ng impormasyon at istatistika upang gamitin sa pagpaplano at pagdedesisyon ng pamahalaan. 22 sa 100 pamilyang Pilipino ay masasabing mahirap sa unang semestre noong 2012 at 28 sa 100 Pilipino naman ang nananatiling mahirap sa nakalipas na 6 na taon. Kung titingnan din ng maigi ay kakaunti lamang ang pagbabago ng poverty index o porsyento ng tao na nabubuhay sa baba ng antas ng kahirapan. Kung noong 2006, kailangan lamang ng isang Pilipinong pamilya na may 5 miyembro ng 1,681 pesos kada buwan o halos 60 pesos kada araw, ngayon ay kailangan na nila ng 5,458 pesos upang matugunan lamang ang mga pangunahing pangangailangan sa pagkain. At upang masama dito ang ibang mga pangangailangan ay kinakailangan nila ng 7,821 pesos o mahigit sa 260 pesos kada araw. Ang Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM pa din ang nananatiling pinakamahirap na rehiyon sa Pilipinas na may poverty incidence rate na 46.9%. Ayon naman kay Arsenio Balisacan, Socio-Economic Planning Secretary, isang contributing factor sa patuloy na pagtaas ng poverty incidence sa ARMM ang problema sa seguridad at kapayapaan. Dahilan daw kasi ito upang bumaba ang economic activity sa rehiyon. Isang naman ng pamahalaan dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD, kung saan nagbibigay ng cash grants ang pamahalaan sa mga mahihirap na beneficiaries. Ngunit kailangan nilang sumunod sa mga alituntunin na ibibigay sa kanila, gaya na lang ng pagpapapasok sa kanilang mga anak sa eskwelahan, pagdalo sa mga family development sessions at iba pa. Kaya ng NSCB na kinakailangan ng 79.7 billion pesos noong unang semestre ng 2012 upang sapat na matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ngunit 39.4 billion pesos lamang ang naitalang budget ng DSWD para sa nasabing programa sa buong 2012. Kamakailan ay nakapagtala ng panibagong record high ang Philippine Stock Exchange. Indikasyon daw ito na lumalago ang ekonomiya ng bansa. Sa kabila nito, nananatili namang pareho ang porsyento ng pamilyang Pilipino na may hirap. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.